Praise God, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at salamat po sa Panginoon na patuloy po tayong binigyan ng buhay, ng lakas upang makapaglingkod sa Kanya, mabigyan siya ng kaluwalhatian. Sa umagang ito, patuloy na nagpapasalamat sa Diyos sa pagtitiwala niya sa bawat isa at sa sandaling ito na may share ang Kanyang mga salita. Ako nga po pala ang inyo pong kapatid sa pananampalataya, Sister Bernadette Piriquintel po, buhat po sa Marinduque, District 2 po, sa pangunguna ng aming minamahal na District Supervisor, Ma'am Baby Quijada. At salamat sa Panginoon, dito po tayo located sa poblasyon Torrijos, Marinduque. Ito po ang Door Faith Church Poblasyon, ang daughter church po ng Maranlig Door Faith Church. Salamat sa ating Panginoon bago po tayo dumako sa pananalangin at pag-share ng kanyang mga salita. Tayo po muna ay umawit, atin pong awitan ng ating Panginoon sa umagang ito, sapagkat karapat dapat po siyang awitan, papurihan, sambahin at parangalan. Hallelujah, awitin po natin. Hallelujah. Tapat at walang katulad ang Diyos sa kahit anumang sitwasyong dinaraanan, di nagkukulang. Biyaya niya'y laan. Tapat at walang katulad ang Diyos sa kahit anumang sitwasyong dinaraanan, di nagkukulang. Biyaya niya'y laan. Kahangahangang Diyos, karapat dapat sambahin ng lubos. Mga kamay itinataas, patunay na din niya iniwan, at tanda ng pagsuko ng aking buhay sa Diyos na walang kapantay. Kahangahangang Diyos, karapat dapat sambahin ng lubos. Mga kamay tinataas, patunay na din niya iniwan, at tanda ng pagsuko ng aming buhay sa Diyos na walang kapantay. Sa Diyos na walang kapantay. Kahangahangang Diyos, karapat dapat sambahin ng lubos. Mga kamay tinataas, patunay na din niya iniwan, at tanda ng pagsuko ng aming buhay sa Diyos na walang kapantay. Sa Diyos na walang kapantay. Hallelujah. Sa Diyos na walang kapantay, sa kahangahangang Diyos na karapat dapat sambahin ng lubos. Purihin kayo, Panginoon.
Sa umagang ito, nagpapasalamat kami sa taglay naming buhay at lakas. Salamat, Panginoon, sa panibagong pagkakataon upang kayo ay mapapurihan, masamba, maluwalhati at mapaglingkuran. Purihin at dakilain kayo, aming Ama. Salamat po sa iyo. At sa umagang ito, dalangin namin ang patuloy na paghugas niyo po at paglinis sa lahat ng aming mga karumihan, Panginoon, sa pamamagitan ng banal na dugo ng iyo pong bugtong na anak na aming Panginoong Hesus. Hallelujah, pakalinisin niyo nga po kami sa anumang mga karumihan na mayroon kami, Panginoon, sa aming isipan, sa aming puso, sa aming mga paningin, sa aming mga pandinig, sa buo naming pagkatao, Panginoon. Linisin niyo po kami at paging dapatin na makadulog po sa iyo sa umagang ito, Panginoon. Salamat po sa iyo pagkat kay Diyos na mabuti, tapat at dakila. Salamat sa kapatawaran at kami nagpapatawad din ng malaya at lubusan sa lahat na nagkasala sa amin. Sa umagang ito, Panginoon, dalangin namin ang patuloy na pagsama ng iyong banal na Espiritu ang siyang magkakaloob sa amin ng karunungan upang maunawaan namin ganap ang iyong mga salita, ang iyong kalooban sa aming mga buhay, Panginoon. Hayaan na patuloy na karunungan iyong pagkaloob sa amin, Panginoon. Yung mga salita, Panginoon, na aming maririnig at matutunghayan. Hallelujah, buhat po sa iyo, Panginoon, ay maitanim sa aming mga puso. Ito'y mag-uhay, ito'y mamunga. Higit sa lahat, Panginoon, ay maisapamuhay namin, Panginoon, para sa iyong kaluwalhatian. Patuloy na malugod po kayo sa amin, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin. Makalakad nawa kami, Panginoon, sa iyong katwiran at makalakad kami sa iyong pabor. Nakasama lagi ang iyong pabor sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon. Angkin namin ang katagumpayan, Panginoon, sa lahat ng aming mga gagawin. Sa umagang ito, sa iyo namin iniaalay ang lahat. Maging kalugod-lugod po kami sa iyong harapan. Sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito pong aming dalangin. Amen at amen. Praise God. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At muli na naman po tayong nagkaniig pagkaraan ng mahabang panahon. At salamat sa Panginoon. Sa umagang ito po ay pag-aaralan natin kung paano po tayo makalakad sa pabor, nakasama ang pabor ng ating Panginoon. How to walk in the favor of God. Tayo po ay blessed. Amen. The purpose of being blessed is to be a blessing to others. So hindi tayo pinagpala dahil sa anumang mga bagay, kundi pinagpala tayo ng Panginoon upang maging pagpapala tayo sa iba. Makipagbukas po kayo sa akin ito sa Genesis 12:2 at babasahin ko po siya sa wikang English. Genesis 12:2, I will make you into a great nation, and I will bless you, and I will make your name great, and you will be a blessing. Ito po sinabi ng ating Panginoon kay Abraham na siya ay anak ng Diyos at tayo anak din ng Panginoon, kaya ang pagpapalang ito ay sumasa atin. Praise God. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay tungkol sa isang lingkod ng Panginoon na matatagpuan sa Book of Ruth. Na ito rin po ay si Ruth, na kung saan ay talagang siya po ay lumakad. She walked in God's favor. At kung paano po tayo makalakad na naroon lagi ang pabor ng ating Panginoon, ayun po ang ating pag-aaralan sa umagang ito. So, si Ruth po ay isang Moabita, mula sa angkan ng Efrata. Siya po ay manugang ni Naomi. At si Naomi na asawa ni Elimelech na may anak na sina Malon at Kelion, at sila po ay ang asawa po ni Naomi ay namatay kaya siya po ay naging balo, at gayon din ang kanyang dalawang anak na si Malon at Kelion po. Sa Book of Ruth ay
mababasa natin sa First Ruth chapter 1, si Elimelech at ang kanyang sambahayan sa Moab. Ruth 1 verse 1 hanggang sa mga sumusunod. Nang ang Israel ay pinamumunuan ng mga hukom, nagkaroon ng tagutom sa buong bayan. Kaya't ang mag-asawang Elimelech at Naomi na mga taga Bethlehem, Huda ay pansamantala munang nanirahan sa Moab kasama ang kanilang mga anak na sina Malon at Kelion. At ang kanila pong mga anak ay nag-asawa ng mga Moabita. Ang pamilyang ito ay mula sa angkan ng Efrata. Namatay sa Moab si Elimelech at naiwang biyuda si Naomi. Ang dalawa nilang anak ay nakapag-asawa naman ng Moabita ni sina Orpah at Ruth. Ngunit pagkalipas ng 10 taon, namatay rin sina Malon at Kelion. Kaya't si Naomi ay naulila sa asawa at anak. So ito na po yung pagkakataon na talagang si Naomi ay bigong-bigo sa kanyang buhay. At in fact, dito pag nabasa natin ang Ruth, pinapapalitan na niya ang kanyang pangalan from Naomi to Mara dahil nakaranas siya ng talagang matinding kapighatian. At siya po ibabalik na sa Bethlehem kasama ang kanyang 20 manugang. At pinapauwi na niya yung kanyang mga manugang dahil wala naman na silang aasahan sa kanya na mapapangasawang anak. Sabi pa nga niya kahit magkaanak siya o magkaasawa nung gabiing iyon o araw na iyon ay hindi nakalagay dito, hindi. Sabi niya ay sumagot si Naomi, mga anak, huwag na kayong sumama sa akin, bumalik na kayo sa inyong mga magulang, hindi ako magkakanak pa upang inyong mapangasawa. Umuwi na kayo, matanda na ako para mag-asawang muli. Kahit na umasa akong makapag-asawang muli o kahit pa ngayong gabi ako'y mag-asawa at magkaanak, mahihintay ba ninyo silang lumaki? So, sabi niya ay, alam ninyong ito'y hindi mangyari kaya mag-asawa na kayo ng iba. Pinabayaan ako ni Yahweh at hindi ko nais na madamay kayo sa aking kasawian. Pagkasabi nito'y, lalo silang nag-iyakan at hinagkan ni Orpah ang kanyang biyanan at nagpaalam na. Yung isa pong manugang na si Orpah ay umalis at nagbalik. At nakalagay dito, nagpaiwan po si Ruth. Dito po magsisimula talagang ang nakakaantig na kasaysayang ito po. So sinabi ni Naomi kay Ruth, ang bilas mo'y nagbalik na sa kanyang bayan at sa kanyang mga Diyos kasi ang Moabita ay sumasamba po sa mga Diyos-Diyosan. So si Ruth po ay isang Moabite o isang Moabita. So nagsimula doon, si Ruth po ay hindi sumama kay Orpah o hindi siya bumalik sa Moab. Sa halip, gayon na lamang ang kanyang pagmamahal at pagmamalasakit sa kanyang biyanan. At bihira na po sa panahon ngayon na talagang ang biyanan at ang manugang ay magkasundo. So this is exemplary ang kasaysayan ni Ruth dahil siya talaga ay isang babaeng punong-puno ng pag-ibig. Dahil sa panahon ngayon, marami ang biyanan at manugang na hindi magkasundo. Pero ito po si Ruth ay talagang hindi niya iniwan. At ang patunay po dito nakalagay sa Ruth 1:16. Bago po niya na sinabi ni Naomi, umuwi ka na rin. Sumagot si Ruth, huwag po ninyong hilinging iwanan ko kayo. Hayaan na ninyo na akong sumama sa inyo saan man kayo pumunta. Doon ako pupunta. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan ang magiging aking bayan. Ang inyong Diyos ang magiging aking Diyos. Kinilala ni Ruth ang Diyos ng Israel. Kinilala niya ang Diyos ni Naomi na ating Yahweh, ang ating Panginoon. Sa una pong katangian na dapat taglayin ng isang tao na makalakad siya sa katuwiran ng Panginoon at naroon ang nakakalakad na kasama ang pabor ng Diyos na dapat kilanlin natin na ang Diyos talaga ang ating tunay na Diyos. Amen. Tunay na Diyos ang ating kilanlin na katulad na ginawa ni Ruth. Inari niyang Diyos ang Diyos ni Naomi. So isa po yan sa pinakamahalaga na hindi lamang sa bibig natin tanggapin ang Panginoon, kundi tanggapin natin siya bilang ating Panginoon ng ating buhay, na siya ang talagang
siya nating tanggulan, siya nating pag-asa. So nagpasimula po doon ng isang Moabita na dating sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kinilala niya ang tunay na Diyos, ang Diyos ng Israel. Kaya una tigit sa lahat, talagang ang pagkilala sa Diyos, sa tunay na Diyos ang dapat nating hangarin, hindi ang mga bagay na hindi mahalaga. Tinalikuran niya ang kanyang nakaraan, ang dating mga Diyos. Kaya itakwil natin yung ating mga Diyos-Diyosan sa ating mga buhay. Ay hindi lamang ibig sabihin na ang Diyos-Diyosan ay ang mga likang imahe o kung anumang mga ribulto, kundi yung ating mga kasalanan, ang pride, ang mga bagay na nagpipigil sa atin upang tayo magpatuloy ng buo at ganap sa Panginoon. So yun po ang ginawa ni Ruth po, nakakaantig. Kung saan ka pupunta ay doon ako pupunta. Naroon ang pag-ibig niya at pagmamalasakit. Sa panahon na si Naomi ay nandun sa downest part of her life, hindi niya iniwan ang kanyang biyanan. Talagang hindi niya kinaya. At kung saan nakatira ay doon ako maninirahan. Ang iyong bayan ay aking magiging bayan at ang iyong Diyos ay aking Diyos. Isang bagay na ginawa na ni Ruth ay iniwan niya ang sarili niyang bayan at sumama siya kay Naomi. So yung kanyang ginawa ay isang pananampalataya po na may mabuting gawa. Pagpatuloy po natin sa Ruth 2:1-3. At nung sila'y magkasama na ng kanyang biyanan sa Bethlehem, si Ruth po ay hindi tumahan. Ang ibig sabihin, if you have faith in God, kinakailangan may kilos o gawa in accordance to God's will. Sa Ruth 2:1 hanggang sa masumusunod, isang araw, sinabi ni Ruth kay Naomi, pupunta ako sa bukid at mamumulot ng mauhay na naiwan ng mga gumagapas. Doon ako sa may likuran ng sino mang papayag. Sa atin, ang ating pananampalataya, mahirap naman silang magsama nang wala silang makakain. Kaya kinakailangan din tayo po talagang kumilos at gumawa. Buhat sa pananampalataya, magbubunga ito ng mabuting gawa. Siya'y humakbang sa paglakad sa pabor ng Panginoon. Kita'y kailangang humakbang. May daraanan kitang proseso, yung kalooban ng Diyos. Amen? Sumagot si Naomi, ikaw ang bahala, anak. Kaya't si Ruth ay nagpunta sa bukid at namulot ng mauhay, kasunod ng mga gumagapas. Nagkataong ang napuntahan niya ay ang bukid ni Boaz, isang kamag-anak ni Elimelech na napakayaman at ginigalang sa kanilang bayan. Isang pagpapala, una nang pagkatapos niyang pagmalasakitan ng kanyang biyanan, pagkatapos niyang sabihin ito na huwag siyang pilitin na iwanan siya at inari niya yung bayan ng kanyang biyanan na si Naomi na kanya ring bayan at higit sa lahat, yung Diyos ng Israel ay inari niyang Diyos. Kaya nagpapasimula doon na nalalakad tayo na sa pabor ng Panginoon kapag tayo ay talagang kumilalang tunay. At ito na po yung pangalawa. Kapag may pananampalataya, kinakailangan mayroon itong kalakip na gawa at hindi lamang gawa, kundi dapat mabuting gawa na kung saan ay nagpabantog sa kanya doon sa lugar na iyon. Dahil sa ating mababasa, si Boaz po ay nabalitaan niya yung ginawang pagmamalasakit ni Ruth kay Naomi. So, ibig sabihin, pag gumawa po tayo ng mabuti, ito'y makakarating sa iba. At kung sino ang Diyos na sinasamba mo, ay maluluwalhati. Kaya talagang kalakip sa atin ang araw-araw na ating gagawin. Mag-pray tayo sa Holy Spirit na ang ating mga desisyon ay maayon sa kalooban ng Diyos. Ang ating mga gagawin ay kalooban ng Diyos at upang ang Diyos ay maluwalhati sa ating buhay. Pag nabalitaan nila, ayan man din ay napakabuti. Yan ay born again. Amen?
ang Panginoong Hesus ay naluluwalhati sa ating mga pananampalatayang may mabuting gawa. At tinanong ni Boaz kung sino siya. Ano po? To make it short, talagang pinagpala siya ng Panginoon. Simula nun, tinanong ni Boaz, sumagot naman yung tinanong ni Boaz, ni Boaz. Siya po ang Moabitang kasama ni Naomi nang umuwi rito mula sa Moab, sagot ng katiwala. Nakiusap po siyang makapamulot ng nalaglag na mga uhay. Pinayagan ko naman, kaya't maagang maaga pa'y narito na siya. Katitigi lamang niya para magpahinga sandali. Sa paghakbang ni Ruth at mamumulot nga po siya ng uhay, nilid na siya ng Panginoon doon sa tamang landas. Kapag tayo'y lumalakad na naroon ang pagtitiwala natin sa ating Panginoon, itutumpak niya ang ating lakad. Pag ikaw ay humakbang, pahakbangin ka ng Panginoon doon sa kung saan ikaw ay pagpapalain. At doon nga po, isang tamang lugar ang pinuntahan niya. It is not because dahil yun ang pinuntahan niya, dahil nilid na siya ng Diyos ng Israel. Pag tinuring natin ang Diyos na siya ang pinakamahalaga, siya nating pag-asa, itinutumpak ng Panginoon ang lahat ng ating mga lalakaran. Doon niya tayo ginaguide sa kanyang talagang sa tama nating patutunguhan sa landas na kalooban ng Panginoon. At patuloy na pinagpala, lumakad na siya sa pabor ng Panginoon. Nilapitan ni Boaz si Ruth at kinausap, anak, huwag ka nang pumunta sa ibang bukid. Anong pabor? Meron ito, praise God. Dito ka na lang mamulot kasama ng aking manggagawang babae. Tingnan mo kung saan sila gumagapas at sumunod ka. Sinabi ko na sa mga tauhan ko na huwag kang gambalain. At kung ikaw ay nauuhaw, malaya kang uminom ng tubig mula sa aking banga. Open your spirit, mga kapatid. Sa pagsunod natin sa Panginoon, bubuksan niya ang lahat ng durungawan ng kalangitan upang tayo ipagpalain. Sa ating paghakbang, ipinoprovide na ng Panginoon. Blessings upon blessings talaga ang hahabol sa atin kapag ang Diyos ay patuloy nating inari at inangkin na siyang ating Diyos, Diyos ng ating buhay. At si Ruth po ay may katangian na mapagpakumbaba. Alam niya ang kanyang kalagayan na siya'y Moabita. Sabi niya, nagpatira pa si Ruth bilang pagbibigay galang at nagtanong, ako po isang dayuhan. Bakit napakabuti niyo sa akin? Tayo ay makasalanan. Dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo, tinubos tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. At tayo ay dapat talagang tumanaw ng napakalaking utang na loob sa Panginoon. Na sino tayo? Tayo yung mga makasalanan, ngunit tayo inibig ng Diyos. Gayon na lamang ang kanyang pag-ibig sa atin na ipinagkaloob ng Ama ang kanyang bugtong na anak. Meron siyang katangian na ako po isang dayuhan, bakit napakabuti ninyo sa akin? Kaya if we will just be that grateful sa ating Panginoon, that we owe everything to Him talaga, magpapasalamat ka sa lahat ng iyong dinaranas, sa iyong tinatamasa ngayon, na pagkalooban ka ng lahat, nang simula nang tayo sumunod sa Panginoon, ang mga pagpapalay binuhos niya ng walang sukat pagkalagyan. Kahit napakaraming pagsubok, itinawid tayo ng Panginoon. Ang nais ng Diyos ay magkaroon tayo ng puso na nagpapahalaga sa mga pinagkaloob ng Diyos. Yung buhay mong taglay, yung lakas na taglay, na-appreciate lang natin to pag nagkakasakit tayo. Pero pag malakas ka, parang kahit saan-saan ka na magpupunta, naiiwanan mo ng mga gawain para sa Panginoon. Na hindi naman dapat magkaroon tayo ng puso na talagang so grateful to God that He has blessed us. This spiritual blessing na nagsimula nung tayo ay nasumpungan ng Panginoon. At sumagot si Boaz, nabalitaan ko ang lahat ng ginawa mo sa iyong biyanan mula nang mamatay ang iyong asawa. Alam ko ring iniwan mo ang iyong magulang at sariling bayan upang maniran sa isang lugar
na wala kang kakilala. Pagpalain ka nawa ni Yahweh dahil sa iyong ginawa. Praise God. Kapag tayo'y gumawa talaga na naaayon sa kalooban ng Diyos, magmalasakit ka, kasi kung sa iba-iba pa po yun, iiwan niya rin ang kanyang biyanan dahil wala na eh. Diba? Sa turing ni Naomi na talaga siya pinabayaan ng Diyos, pero naroon si Ruth. Hindi siya iniwan. Karamihan sa atin, pag tayo ay nasa dusa, wala namang lalapit sa atin kapag tayo financially broke, tayo ay naroon sa kalagayan na talagang wala namang, hindi tayo kaibig-ibig dahil tayo makasalanan, marumi. Iisa lang yung nanatili sa atin talaga po, ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Jesus na yumakap sa atin sa panahon ng walang nais yumakap, walang nais na magmahal. Kaya, let us be grateful to God na ating buhay pagkaloob natin sa Kanya. Sa Diyos na yumakap sa atin dun sa panahon na walang nais yumakap. Salamat sa Kanya, sa Kanyang kabutihan. At itong si Ruth po, na bantog ang kanyang ginawa, nakilala. Kasi siya'y pinagpala. Sabi dito, pagpalain ka nawa ni Yahweh dahil sa iyong ginawa. Gantimpalaan ka nawa ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, sapagkat sa Kanya ka lumapit at nagpakupko. Isa sa mga katangian na dapat nating taglayin ay sa Diyos tayo talaga lumapit at magpakupko. Pag may mga suliranin tayo, mabigat na pinagdaraanan, huwag kang tumakbo kahit kanino, maliban sa Panginoon. Iluhod mo ang iyong kalagayan sa Kanya. Sa Kanya mo unang sabihin ang lahat. At kapag sa Kanya ka nagpakupkop, sa Kanya ka nagpaalaga, katulad ng ginawa ni Ruth, lumapit at nagpakupkop sa Panginoon, ang ating dakilang tagapagkupkop at tagapag-alaga ay pagpapalain tayo, aayusin ang ating buhay, i-guide tayo, at yung pabor ay ipagkakaloob ng Diyos. We will walk in the favor of God. At nakalagay dito, sumagot si Ruth, salamat po, pinalakas ninyo ang aking loob sa inyong sinabi. Kahit ako'y isang hamak na lingkod, at sa katunayan, hindi kabilang sa inyong mga manggagawa, naging mabuti kayo sa akin. Lumakad si Ruth in God's favor, at yun po ang mangyayari sa ating buhay kapag tinalikdan natin ang ating nakaraan, tinalikdan natin ang ating mga kasalanan. Ano pong sinabi niya sa 2 Peter 3:9? Na the Lord is patient with us, the Lord is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone come to repentance. Kaya nga dapat talikdan natin ang kasalanan. Kaya hindi tayo nakakalakad sa pabor, kasama ang pabor ng Panginoon dahil maraming kasalanan na narito sa ating buhay na hindi natin maitatakwil-takwil pa. Ang mga kasalanang iyan na hindi mo talaga maiaalis. Maliban na yan ay isuko sa Panginoon na tunay na pagsuko dahil siya lamang ang nakakatanggal talaga ng kasalanan at nakakapagpabago ng isip, nakakapagbago ng buhay. Sa Diyos natin iasa ang lahat. Siya lamang talaga ang ating tanging pag-asa na kaya tayo ay patuloy na nagbabago, naaayos ang buhay dahil sa Kanya. Tayo ay magpakupkop, tayo ay lumapit sa ating Diyos at magkaroon tayo ng pusong mapagpakumbaba. Nakilanli natin na hindi naman talaga tayo karapat-dapat, no? Habang tumatagal tayo sa paglilingkod, parang nagkakaroon na ng spiritual pride. Pag ikaw na yung laging inuutusan ng pastor, o ikaw na yung pastor, nag-preach ka, ayaw mo nang makarinig ng mga salita ng Diyos na pag hindi ikaw ang ginagamit, di ka nakikinig, delikado na po yan. Kaya kinakailangan balikan natin talaga yung kapakumbabaan na kahit sino ang gamitin ng Panginoon na ihayag ang kanyang mga salita, ay kilanlin natin na yun ay buhat sa Panginoon. At yung mga mensahe ng Panginoon ay para sa atin, para sa ikakapagpabago ng ating mga isipan at ng ating buhay at ikakaayos po ng ating buhay. Kaya nang matalikdan natin ang talagang nilalakaran natin ngayon,
Kung tayo lumalakad sa kasamaan, sa kasalanan, the Lord wants us to come to repentance. Magsising, ganap at tumalikod. Napakabuti ng Panginoon at napakadakila. At to make it short, pinagpala po siya, si Ruth. Sila ni Naomi na walang-wala. Ngayon, ang katotohanan niya na mahaba pa po ito. Napangasawa niya. Paiksiin na lang po natin. Marami pang dinaanan. Napangasawa niya si Boaz na isang iginagalang sa lugar na iyon at napakayaman din. Dahil ito ay isa sa pinakamalalapit na kamag-anak na during that time yun po yung dapat na mga laga sa katulad ni Ruth. So, hindi lamang po nahintudo ng pagpapala. Talagang pag inaral mo po ang salita ng Diyos, itong Book of Ruth, pagbulay-bulayan nyo, non-stop na blessing sa buhay ni Ruth. Simula nung kinilala niya ang Diyos ni Naomi, na inari niyang ang iyong Diyos ay magiging aking Diyos. At hindi siya kailanman nagkamali. At hindi tayo nagkamali ng ating Panginoon. Ay inari nating ating Panginoon ang ating buhay, ating tagapagligtas. Nagsimula no na inayos ng Panginoon ang ating buhay. I can attest to that, mga kapatid. Nilang pinagmulan ko ay buhay na napakagulo, punong-puno ng kapighatian. Pero nung ako'y nasumpungan ng Panginoon, then the favor did not stop. Talagang lahat ng bagay na ito na pinaranas sa akin ng Panginoon, nagsimula sa spiritual na kagalingan, lahat na ng aspeto ng aking buhay ay inayos ng Panginoon. Pinagkaloob niya yung mga narating ko na sa aking hinagap ay hindi ko mararating. It is all about Jesus. And it's because of Him. Because of Jesus. Kaya sa ating buhay na katulad ni Ruth na pinagpala, at hindi pa lamang po natatapos doon. Si Naomi ay nagkaroon ng apo dahil nagkaanak po kaagad. Nagkaroon kaagad ng apo ng anak si Ruth at Boaz. At ito pa po, isang Moabita na maging kabilang ka sa lahing pinagbulan ni Jesse, ni David, at lalo't higit ng Panginoong Jesus. Gaano kalaking pabor, napakadakila ng Diyos na ng isang hamak na hindi naman kabilang sa lipi ng Israel. Pero once na kinilala mo at inangkin at inari mo ang Panginoon na siyang tunay mong Diyos, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, alam niyo hindi nahinto ang pabor. Nagtuloy-tuloy at magiging ganon din tayo, mga kapatid. Kung tayo ay susunod sa Panginoon at taglayin ang mga katangiang mayroong tinaglay si Ruth, na tayo ay kumilala talaga sa Panginoon, siyang ating maging priority, na wala tayong ibang pag-asa maliban sa Panginoon. Lagi kong sinasabi sa Panginoon, kasi ako rin po ay hindi naman taga Marinduque. I am from Antipolo City. At tinawag ako ng Panginoon sa lugar na ito na wala rin akong kilala. Pero ang alam ko sa buhay ko, na kapag ang Diyos ang tumawag sa atin ay hindi niya tayo pababayaan. Yun nga po ang nangyari sa akin, talagang buhat sa napakagulong buhay. Dinala ako ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya sa lugar ng Marinduque. At bagamat maraming kalungkutan, pero ang Holy Spirit ang nagbibigay ng kailiwan. Inayos ng Panginoon ang lahat, pinroseso, dinalisay, at talaga pong ako ang isang buhay na patutuo na pag kinilala mo ang Panginoon na siya lang tanging pag-asa. Lagi kong sinasabi pag nananalangin ako sa umaga, sa madaling araw, sabi ko, kayo lang ang tanging pag-asa ko, Panginoon. Dinala mo ako sa lugar na ito at alam kong aalagaan mo ako. Kukup-kupin mo ako at hindi po ako nabigo. Kapag tayo sumunod sa Panginoon, tayong mga lingkod ng Panginoon nakakarinig. Ang pagsunod ay isa sa talagang
daan upang tayo ay patuloy na dumanas ng pabor ng Panginoon at manatili ka doon sa pinagdadalahan sa iyo ng Panginoon. Makakaranas ka ng kapayapaan, makakaranas ka ng kagalakan, pag-ibig ng Panginoon ang kukup sa iyo. At sa ating pinag-aralan po ng buhay ni Ruth, ang favor po ay talagang sumakanya. Sa isang tulad niyang Moabita na iba ang Diyos na sinasamba ng mga Moabita. Ngunit iniwan niya ang lahat ng iyon. Kaya tayo, iwan natin ang ating mga Diyos-Diyosan. Tayo patuloy na maglingkod sa Panginoon. Kilanlin siya bilang ating tunay na Diyos, ating tagapagligtas, ating manlilikha. Magkaroon tayo ng pananampalataya na may mabuting gawa. At patuloy nating idalangin na talagang makagawa tayo para sa kalwalhatian ng Panginoon, para siya'y maluwalhati katulad ni Ruth na ang kanyang ginawa sa kanyang biyanan ay naging mabuting balita, na may isang taong nanatili at siya po ay dumanas talaga ng pagpapalat at lumapit at magpakup po tayo sa ating Panginoon, maging mapagpakumbaba at patuloy na maging masunurin tayo sa ating Diyos na buhay. Napakabuti ng ating Diyos. Amen? Wala siyang kasing buti. Wala siyang kasing dakila. Kaya nga kahangahangang Diyos, karapat dapat na sambahin ng lubos. Salamat po sa iyo, Panginoon. Sa umagang ito, patuloy po tayong manalangin. Ama namin makapangyarihang sa lahat, walang katulad, walang kasing buti. Nagmamalasakit, nagmamahal, yumayakap, aming tagapagtanggol. Purihin po kayo, Panginoon. Salamat po sa iyo, sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan, sa iyong kagandahang loob na kami nakakapagpatuloy sa paglilingkod, Panginoon. At patuloy niyo kaming inaalalayan sa panahon na kami ay nagkakamali at nadarapa. Katulad po kayo ng nasa prodigal story, prodigal son, Panginoon, na nagkamali man siya, malayo pa, hinihintay niyo na, kayo naghihintay sa bawat isa sa amin. Lord, patuloy na dalangin namin ang mga hindi pa nakakabalik, ay magbalik loob na, dahil malapit na kayong dumating. Salamat sa iyo sa iyong mga pagkakataong pinagkakaloob, Panginoon, kung bakit naantala ang iyong pagbabalik, dahil nais niyo kami, Panginoong, mga ligtas lahat. Ayaw niyo kami, Panginoon, na mapahamak. Hallelujah. You are so patient with us, so Lord, not wanting anyone to perish, but everyone come to repentance. Sa 2 Peter 3:9. Salamat po sa iyo sa mga pagkakataon na iyong pinagkaloob sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyong kadakilaan. Salamat sa iyong kabutihan sa mga salitang aming narinig, Pangindalangin namin, na ito'y, Panginoon, maitanim sa aming mga puso at patuloy na aming maisapamuhay. Tulungan niyo ang bawat isa, Panginoon, na nakaririnig, nakatutunghay ngayon. Mga nalugmo kay bangon niyong muli. Muli niyong palakasin, Panginoon, at patuloy na makapaglingkod ng paglilingkod na tapat at totoo. At kayo, Panginoon, ang aming gawing tunay na sandigan, ang aming pag-asa, ang aming Diyos na walang katulad. Salamat, Panginoon, na tinuruan mo kaming how to walk in your favor, O God. At ang mga katangiang iyon, Panginoon, na pag-aralan na taglay ni Ruth ay patuloy na taglayin ng bawat isa. Salamat sa iyo, Panginoon. Patuloy naming maranasan ang buhay na ganap at kasiya-siya sa iyong piling, Panginoon. Salamat sa iyo. Purihin kayo, Panginoon. Purihin kayo at dakilain. Walang katulad na Diyos. Walang kaparis. Diyos na totoo. Diyos na nakaririnig ng lahat ng aming samot dalangin. Dakilang Diyos. Purihin kayo, Panginoon. Dakilain kayo at sambahin, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Salamat po sa iyong pagsama, Banal na Espiritu. Salamat po sa iyo. Dalahin ko na hinipo niyo na po ang puso ng bawat isa.
patuloy panibagong sigla, panibagong kalakasan para sa iyo. Panginoon, makagawa kami para sa iyong kaluwalhatian. Makasunod kami ng ayon sa iyong kalooban. Salamat po sa iyo, Panginoon. Purihin po kayo, dakilain po kayo. Kahangahangang Diyos, karapat dapat sambahin ng lubos. Ito po ang aming samo at dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Praise God. Salamat po sa Panginoon sa umagang ito. At dakilain po siya. God bless everyone sa muli po nating pagkikita in God's will. Amen. God bless everyone.